Samantala, bumaba po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Marso base sa survey ng social weather stations. Pero kahit nabawasan ng mga unemployed, marami pa rin daw ang bilang ng mga ito kung ikukumpara nung bago mag-pandemic. At live mula sa San Juan, may unang balita. Si Bam Alegre. Good morning, Bam. Evan, good morning. Marami ang nawalan ng hanap buhay noong nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Kaya nung magluwag yung restrictions, mas marami raw yung nagkaroon ng trabaho ayon sa isang survey. So inalam natin yung pulso na ating mga kapuso dito sa Street Hit. Ang luya vendor na si Aden Bantillo sagad ang naramdamang pasakit noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dati siyang construction worker bago ang pandemic na nawalan ng trabaho. Dumating daw sa punto na wala nang makain ng kanyang mag-anak. Mahirap po. Mahirap talaga. Wala kami isang araw walang kinakain kami. Nakakain kami 2 araw na. Puro lang tubig. Grabe, no? Tubig lang ang iniinom namin. Mabuhay man lang kami. Base sa isang survey, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Marso. Pero marami pa rin ang bilang ng mga unemployed kumpara noong bago mag-pandemic. Sa non-commission survey ng SWS ngayong first half ng 2023, nasa 19% ang joblessness rate sa Pilipinas. Mas maganda ang bilang na ito kung ihahambing sa 21.3% na joblessness rate noong December 2022. Umabot hanggang 45.5% ang joblessness rate noong July 2020 kasagsagan ng pandemic. Mula noon, unti-unting bumuti ang trend sa trabaho hanggang dumami ang muling nagkaroon ng kabuhayan. Babalik kaya lang, hindi pa sa ngayon. Siguro bibilang pa ng taon. Mahirap naman talaga dahil wala kang ginagawa. Wala kang pagkakitaan at wala ka rin libangan. Dahil naranasan din ng marami ang maging walang-wala, mas nagsisipag daw at mas gumagamit ng diskarte ang maraming Pilipino para kumita. Hirap talaga, grabe, kasi katulad namin mahihirap. Ang hirap talaga pag lalong wala kang trabaho. Eh kung ikaw naman talaga maabilidad ka, di ka naman masisiro. So Ivan, itong survey ay sinagawa noong March 2023. 1,200 na face-to-face interviews, tig 300 sa NCR, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. So kaugnay naman ng kabuhayan dito sa San Juan City Hall Complex ay magkakaroon mamaya ng 8 a.m. to 2 p.m. ng in-house hiring dito sa kanilang Public Employment Service Office dyan sa second floor ng San Juan City Hall. So ito ang unang balita at street hirit dito sa San Juan. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Battered wife. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.